Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, simple at tahimik ang pamumuhay ng mga tao. Malayo sa syudad, wala halos signal ng telepono, at ang tanging libangan ng mga bata ay ang pagtakbo sa palayan at pagligo sa ilog. Isa sa mga naninirahan doon si Aling Maritz, isang 35 anyos na biyuda. Simula nang mamatay ang asawa niya sa isang aksidente sa bundok 3 taon na ang nakalipas, mag-isa na niyang binubuhay ang kaisa-isa niyang anak na si Jonjon, isang 8 taong gulang na masayahin at matalino. Mahal na mahal ni Maritz si Jonjon. Kahit mahirap ang buhay, sinisiguro niyang nakakakain ito ng 3 beses sa isang araw at hindi nagkukulang sa pagmamahal. Kapag wala siyang trabaho sa palengke o sa pagtatanim, nagkukwentuhan sila sa ilalim ng punong balete na malapit sa kanilang bahay. Subalit nitong mga nakaraang linggo, nagsimula nang kumalat ang mga kababalaghan sa kanilang baryo. Isang gabi, nagulat ang buong lugar nang matagpuan ang bangkay ng batang si Nardo sa may ilog. Basang-basa ang katawan, at tila pinagsamantalahan ng isang mabangis na nilalang. May mga bakas ng matatalim na kuko sa liig at dibdib nito, at may mga kagat sa kanyang braso at hita. May aswang sa baryo natin, sigaw ng matandang si Mang Isko, ang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Mabilis na kumalat ang balita. May mga matatandang babae na nagsabing nakarinig daw sila ng mahihinang huni at pagaspas ng pakpak tuwing hating gabi. Ang ilan naman ay nakakita ng anino sa bubungan ng kanilang bahay, at ang iba'y nagising sa pag-iyak ng kanilang mga alagang manok at baboy na kinabukasan ay patay na. Hindi ako naniniwala sa ganyan, sabi ni Marites sa sarili habang kinakalong si Jonjon sa gabi. Pero kahit anong tapang niya, hindi niya maikakailang may kakaiba talaga. Isang gabi habang naglalabas siya sa likod ng bahay, napansin niyang may 2 makinang na mata na nakatitig sa kanya mula sa dilim. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin, at ang balahibo sa kanyang batok ay nagsitayuan. Jonjon, dali-dali siyang pumasok sa bahay at niyakap ang anak. Pero wala namang tao sa labas. Wala ring hayop. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig at tila pagaspas ng pakpak sa di kalayuan. Kinabukasan, dumaan si Aling Marta, ang kapitbahay nila. May dala itong balita. Marites, may nakita raw si Mang Isko kagabi sa may punong balete. Isang nilalang na mabalahibo at may pakpak daw. Nakasilip sa bintana ng bahay ni Kalusyo. Hindi alam ni Marites kung maniniwala siya o hindi. Pero simula noon, pinagbawalan na niya si Jonjon na lumabas ng bahay kapag magtatakip silim na. Mama, gusto ko pa pong maglaro sa labas, pakiusap ng bata. Hindi pwede anak, baka mapahamak ka. May masama raw na nilalang dito sa atin. Huwag kang lalayo ha, mahigpit na bilin ng ina. Sumunod naman si Jonjon, pero madalas ay nagkukulong siya sa kanyang kwarto at naglalaro mag-isa. Isang araw, napansin ni Maritz na palaging may kausap ang anak niya kahit mag-isa. Ano yang ginagawa mo, Jonjon? Tanong niya. Naglalaro po ako kay Kalas, mama. Kaibigan ko siya. Nagulat si Maritz. Sino si Kalas? Kaibigan ko po. Nakatira siya sa ilalim ng punong balete. Mabait po siya. Lagi niya akong binabantayan. Hindi na nagtanong pa si Maritz. Baka katang-isip lang ng bata dahil wala na itong kalaro. Pero sa puso niya may kaba. Bakit sa lahat ng lugar sa punong balete pa? Alam niya na maraming kababalaghan ang naugnay sa mga ganong puno. Lumipas ang ilang araw, lalong tumindi ang kaba ng mga taga-baryo. May mga hayop na nawawala, at may ilan pang bata ang nagsasabing may anino silang nakikita sa kanilang bintana tuwing hating gabi. Ang ilan sa mga matatanda ay nagkakabit ng bawang at asin sa bintana. Ang iba naman ay naglagay ng buntot pagi sa itaas ng pintuan. Sa gitna ng kaguluhan, pilit na pinapakalma ni Maritz ang sarili. Mahal niya ang kanyang anak. Hindi siya papayag na madamay si Jonjon sa kababalaghan sa baryo. Isang gabi, habang pinapahiga niya ang bata, muling nagsalita si Jonjon. Mama, sabi po ni Kalas huwag daw akong lalabas bukas ng gabi. May masama raw na mangyayari. Nangilabot si Maritz. Anak, sino ba talaga yung Kalas na yan? Mabait po siya, mama. Maliit lang po siya pero malakas. Sabi niya bantay niya po ako. Napaisip si Maritz. Kahit ayaw niyang paniwalaan, parang may iba talagang nangyayari. Hindi kaya may nilalang na bantay ang kanyang anak? At bakit tila alam nito ang paparating na panganib? Mula noon, lalo niyang binantayan si Jonjon.
Binilinan niya ang anak na huwag lalabas, at sinarado niya ang lahat ng bintana at pintuan ng bahay kapag palubog na ang araw. Ngunit sa kabila ng pag-iingat, hindi niya alam na ang dilim ng gabi ay may dalang panganib na di basta-bastang kayang sukatin ng karaniwang mata. Dahil sa likod ng katahimikan ng baryo, nagkukubli ang isang halimaw na matagal nang naghahanap ng kanyang susunod na biktima. Simula nang mabalitaan ni Marites ang mga kababalaghan sa baryo, lalong tumindi ang pag-aalala niya para sa anak niyang si Junjun. Mahirap na nga ang buhay, dagdag pa ang banta ng nilalang na di nila alam kung saan nanggagaling at kung kailan muling atake. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, tila hindi apektado si Junjun. Sa halip, lalo pa itong naging masigla at tila may itinatagong sikreto. Minsan, habang naglalaba si Marites sa likod ng bahay, napansin niyang mag-isang naglalaro ang anak sa ilalim ng punong balete na sinasabi ng mga matatanda na tinitirhan ng mga engkanto. Junjun, tawag ni Marites. Pumasok ka dito at baka lamukin ka dyan. Ngunit mumiti lang si Junjun at sumagot, Mama, kasama ko po si Kalas. Mabait po siya. Napailing na lang si Marites. Akala niya, likha lang ng imahinasyon ng bata ang sinasabing kaibigan. Marahil, dahil walang kalaro, nagkaimbento ng kaibigan sa isip si Junjun. Pero hindi niya maikakaila na tuwing kinausap niya ang anak tungkol dito, parang totoo talaga sa bata. Sino ba yung Kalas mo? Tanong ni Marites habang pinapapasok ang anak. Maliit lang po siya, Mama. Singlaki lang ng kuting pero marunong magsalita. Ang kulit po niya pero lagi niya akong tinutulungan. Hindi maiwasang malaglag ang balahibo ni Marites. Sa mga kwento ng matatanda, may mga duwendeng nakatira sa balete. Ang iba, mababait. Ang iba naman, mapanlinlang. Pero ang pinakanakatatakot, yung kunwaring kaibigan ng bata, pero kalaunan ay nagiging masama. Baka naman nananaginip ka lang, anak, subok ni Marites. Hindi po, Mama. Totoo po si Kalas. Tuwing hapon, lumalabas siya sa may ugat ng balete. Nasa ilalim lang po siya ng lupa. Kinagabihan, hindi mapakali si Marites. Nakahiga na ang bata pero tila may kinakausap pa rin ito sa dilim. Bakit gising ka pa, Junjun? Tanong niya habang lumalapit sa kama. Si Kalas po, nagpaalam muna sa akin. Sabi niya may bantay daw siya sa labas. Napatingin si Marites sa bintana. Madilim na madilim ang paligid. Tanging ang sinag ng buwan ang nagbibigay liwanag sa labas. Wala siyang nakikita pero ramdam niya ang kakaibang presensya. Kinabukasan, pinuntahan ni Marites si Mang Isko, ang albularyo ng baryo. Mang Isko, panimula niya, totoo po ba na may mga duwende sa punong balete? Totoo, Marites, sagot ng matanda. Mula pa nung panahon ng lolo't lola natin, pinaniniwalaan na yan dito. May mababait, may masusungit. Pero kadalasan, hindi sila nagpapakita basta-basta. Bakit mo natanong? Kinuwento ni Marites ang tungkol kay Kalas at ang sinabi ni Junjun. Napakunot ang noo ng matanda. Kung duwende nga yan at mabait sa anak mo, baka may dahilan. Hindi sila basta nagpapakita. Minsan, dahil may bantang mas malaki. Isang panganib na di kayang harapin ng tao. Nang marinig iyon, lalong nag-alala si Marites. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa dahil may nagsabing nagbabantay sa anak niya. Pero malinaw sa kanya, kung totoo ang sinasabi ni Mang Isko, baka mas malala pa ang paparating kaysa sa iniisip niya. Mula noon, pilit niyang iniiwasan si Junjun na maglaro sa punong balete. Anak, huwag ka nang lalapit doon, ha? Delikado yan. Pero Mama, si Kalas po, kaibigan ko siya. Hindi lahat ng kaibigan, mabuti, anak. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Pero matigas si Junjun. Tuwing hapon, nagkukulong ito sa kwarto at nakaharap sa bintana. Minsan, nahuli pa niya itong may inilalagay na pagkain sa ilalim ng puno, pinagsaluhan daw nila ni Kalas. Isang hapon, nadatna ni Marites si Junjun na parang may kausap ulit. Anong ginagawa mo diyan, Junjun? Kinausap ko lang po si Kalas. Sabi niya po, may masama raw na nilalang na dumadayo dito. Siya daw ang nagpalayas nung aswang kagabi. Napahinto si Marites. Ano raw? Opo. Sabi niya, muntik na raw akong makuha nung nilalang kagabi pero binantayan daw niya ako. Kaya daw po may kumakaluskos sa bubong, hindi aswang yon. Si Kalas daw yon. Para bang may malamig na hangin na dumaan sa batok ni Marites. Muling bumalik sa isip niya ang mga kwento ng matatanda na ang mga duwende,
Kapag may nararamdaman silang panganib, ay naglalakas loob na makipag-ugnayan sa mga tao. Kinagabihan, habang pinapahiga niya ang anak, nagbilin ulit si Junjun. Mama, sabi ni Kalas, wag daw po tayong matulog ng bukas ang bintana. Baka daw makapasok yung aswang. Lalong hindi mapakali si Maritz. Sinigurado niyang nakasara lahat ng bintana at pintuan. Naglagay siya ng bawang sa bintana at asin sa may pintuan, gaya ng bilin ng matatanda. Habang nakahiga, parang may naririnig siyang mga kaluskos sa labas. Hindi alam ni Marites kung dapat ba siyang matakot kay Kalas o magpasalamat dahil may nagbabantay sa anak niya. Pero isa lang ang malinaw, may nilalang sa paligid nila na hindi basta-basta. At sa mga darating na araw, lalo pa itong magpaparamdam. Sa dilim ng gabi, habang natutulog na si Junjun, napansin ni Marites ang aninong mabilis na dumaan sa labas ng bintana. Walang katao-tao sa labas. Walang hangin, walang hayop, pero may aninong gumalaw. At bago pa siya muling makatulog, isang pabulong na tinig ang narinig niya mula sa labas. Bantayan mo ang anak mo, Maritz. Kinabukasan, nagising si Maritz na may mabigat na pakiramdam. Ang buong paligid ay tila mas tahimik kaysa dati. Wala ang karaniwang ingay ng mga manok, tila hindi rin nagparamdam ang mga bata sa baryo. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin at ang kakaibang pakiramdam na parang may nakatingin sa kanya. John! Junjun, tawag niya sa anak. Lumabas si Junjun mula sa likuran ng bahay. May bitbit itong dahon ng saging na may lamang maliliit na prutas. Saan mo nakuha yan, anak? Tanong ni Maritz, nanlaki ang mata. Kay Kalas po, mama. Binigyan niya po ako. Sabi niya, pampalakas daw. Napatingin si Marites sa bungkos ng prutas. Hindi niya kilala ang mga iyon. Maliliit na parang bayabas, kulay luntian na may mapusyaw na pula sa gilid. Hindi niya alam kung dapat ba niyang hayaang kainin ng anak iyon. Huwag mong kainin yan, anak. Itapon mo yan, mariing utos niya. Pero mama, sabi po ni Kalas, magaling daw to, hindi, Junjun. Hindi lahat ng galing sa engkanto maganda para sa tao. Biglang dumating si Aling Marta, ang kapitbahay. Nanginginig ang kamay nito at halatang balisa. Maritz, nakita mo ba si Nen? Ha? Bakit? Anong nangyari? Kanina pa siya nawawala. Naglalaro lang daw sa bakuran pero paglingon ng tatay niya, bigla na lang nawala. May nakita raw na mga bakas ng paa sa may damuhan. Pero ang kakaiba, wala ng bakas ng paglabas. Nanlamig si Maritz. Lalo niyang kinabahan. Hindi na ito basta kwento-kwento. Isa na namang bata ang nawawala. Mabilis niyang niyakap si Junjun. Anak, dito ka lang sa tabi ko, ha? Opo, mama, sagot ni Junjun, pero parang may nais sabihin. Mama, sabi ni Kalas, huwag daw po kayong matakot. Siya po ang nagtatago kay Nen. Napakunot ang noo ni Maritz. Ano? Opo. Kasi po, may masamang nilalang daw po na gustong kunin si Nen kagabi. Kaya po itinago ni Kalas sa ilalim ng balete. Hindi daw po siya makalabas ngayon kasi delikado. Parang naghalo ang takot at ginhawa sa dibdib ni Maritz. Kung totoo ang sinasabi ng anak, ibig sabihin, ligtas si Nen. Pero paano niya ito ipapaliwanag sa mga magulang ng bata? At paano niya malalaman kung nagsasabi ng totoo si Kalas? Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Nagpunta siya kay Mang Isko. Mang Isko, may kailangan po akong sabihin. Isinalaysay niya ang mga kakaibang ikinukwento ni Junjun. Ang tungkol kay Kalas, ang mga babala, at ang pagkawala ni Nen. Napailing si Mang Isko. Delikado to, Maritz. Kung totoo ngang may duwendeng nagbabantay sa anak mo, ibig sabihin, may aswang talaga na namumugad dito sa atin. Kailangan po nating iligtas si Nen, Mang Isko. Gagawin natin yan. Pero kailangang mag-ingat. Delikado kapag gabi. Ngayon pa lang, maghanda ka na. Ilagay mo ang mga bawang at asin sa bawat sulok ng bahay. At huwag mo nang palalabasin si Junjun. Agad bumalik si Maritz sa bahay. Pinunasan niya ang bawat sulok ng asin, sinabit ang bawang sa pinto at bintana, at inihanda ang buntot pagi sa ilalim ng kama. Mama, sabi ni Kalas, wag daw po kayong matulog mamaya, bulong ni Junjun. Bakit, anak? Dadaan daw po yung aswang mamayang hating gabi. Gusto niya po akong kunin. Nanlaki ang mata ni Maritz. Hindi niya alam kung paano magre-react. Gusto niyang paniwalaan ang anak pero parte ng isip niya, baka larong bata lang ito.
Ngunit sa dami ng kababalaghan at pagkawala ng mga bata, hindi na niya ito kayang baliwalain. Kalas po daw ang magbabantay sa akin, Mama. Pero kailangan daw po ng tulong ninyo. Lumapit si Junjun at inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na pulang bato. Bigay daw po ni Kalas. Kapag daw po may narinig kayong pagaspas sa bubong, itapon niyo po ito sa bintana. Kahit nanginginig, kinuha ni Maritz ang bato. Maliit lang ito, parang bato sa ilog pero may kakaibang kinang. Anak, salamat ha. Hindi tayo papatalo, anak. Basta't magkasama tayo. Kinagabihan, habang natutulog si Junjun, nanatiling gising si Maritz. Hawak-hawak niya ang maliit na pulang bato. Nag-aabang siya sa bintana, nagdarasal na sana'y walang mangyaring masama. Pasado hating gabi, may narinig siyang mahihinang kaluskos sa bubungan. Sinundan niyon ng mahinang pagaspas ng pakpak. Tumindig ang balahibo ni Maritz. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana, hawak ang pulang bato. Biglang may dumaan na anino sa harap niya, isang matangkad at payat na nilalang na may matatalas na kuko at pulang mata. Ang aswang. Hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis niyang inihagis ang bato. Pagkabato niya, may malakas na sigaw sa labas, at tila lumiyab ang hangin sa paligid. Arag! Agad niyang sinara ang bintana, niyakap ang anak at nagdasal ng mahigpit. Sa dilim, may narinig siyang pamilyar na tinig. Huwag kang mag-alala, Maritz. Ligtas na ang anak mo. Ngayon simula na ng labanan. Matapos ang gabing iyon, halos hindi na nakatulog si Maritz. Niyakap niya ng mahigpit si Junjun habang patuloy na inuusal ang mga dasal na itinuro ng kanyang lola noon pa. Ang paligid ay tila mas mabigat, parang bawat sulok ng bahay ay may nagmamasid. Kinaumagahan, hindi pa man sumisikat ang araw, may kumatok na sa pintuan nila. Tok! 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 Maritz! Maritz, buksan mo, tinig ni Mang Isko. Mabilis na binuksan ni Maritz ang pinto. Nanginginig pa ang kanyang kamay. Mang Isko, dumaan po kagabi yung aswang, halos pabulong na sabi niya. Ako na ang nakaramdam, Maritz. Pero may mas kailangan kang malaman, sagot ni Mang Isko habang pasilip-silip sa paligid. Iniligtas daw tayo ni Kalas, dagdag ni Maritz. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Huminga ng malalim si Mang Isko. Ngayong alam na natin na totoo nga ang aswang dito sa baryo, kailangan na natin itong harapin. Hindi lang kayo ang binabantaan. Lahat tayo. Kinagabihan, nagtipon-tipon ang ilang matatanda at ang mga may alam sa mga kababalaghan. Doon inilabas ni Mang Isko ang ilang sinaunang gamit, buntot pagi, bawang, asin, at anting-anting na ipinamana para sa kanya ng kanyang ninuno. Hindi basta-basta ang aswang na to, panimula ni Mang Isko. Hindi siya gaya ng karaniwang aswang na basta't bumibiktima lang. May hinahanap siyang bata. At hindi aksidente na si Junjun ang target niya. Bakit po? Anong meron kay Junjun? Tanong ni Maritz, kabado. Dahil sa swerte at hiyas ng dugo. Ipinanganak si Junjun sa tinatawag na oras de peligro, kung saan manipis ang pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang. Kaya sa bata pa lang siya ay may kakayahan na siyang makita ang mga hindi natin nakikita. Nanlamig si Maritz. Naalala niya ang sinabi ng matanda noon sa ospital noong nanganak siya, mag-ingat sa batang isinilang sa alas 12 ng hating gabi. Malapit sa mundo ng di nakikita. Pero bakit ngayon lang po, tanong niya. Dahil malapit na ang tinatawag na itim na kabilugan ng buwan, isang gabi kung kailan lumalakas ang mga aswang at ang mga nilalang sa dilim. Bago yon, sinusubukan nilang kunin ang mga batang may kakaibang dugo. At ang anak mo, Maritz, siya ang isa sa ilan. Biglang lumapit si Junjun, nakikinig pala sa usapan. Mama, si Kalas po, sabi niya may nalaman daw siya. Alam na daw po niya kung sino ang aswang. Nagulat ang lahat. Sino, anak? Tanong ni Maritz, nanginginig ang boses. Si Aling Pining po. Nagkatinginan ang mga matatanda. Si Aling Pining ang tahimik na matandang nagtitinda sa may kanto. Mabait at halos di lumalabas ng bahay maliban kung may kailangan. Pero may mga kwento noon pa na isa siya sa mga huling anak ng Lola Isidora, isang kilalang mangkukulam at aswang noong unang panahon. Sigurado ka, anak? Tanong ni Mang Isko. Opo. Sabi po ni Kalas, siya daw po ang nakita niyang may mahahabang kuko kagabi. Siya daw po ang sumusubok kunin ako. Nagpatawag agad si Mang Isko ng pagpupulong ng mga lalaki sa baryo.
Kailangan daw nilang mapatunayan ang paratang. Bago magdilim, nag-abang sila sa paligid ng bahay ni Aling Pining. Tahimik ang buong paligid. Walang aso, walang huni ng kuliglig, at tila mas malamig ang simoy ng hangin. Sa utos ni Mang Isko, inilatag nila ang asin sa paligid ng bahay ni Aling Pining. Sa harap ng kanyang pinto, naglagay sila ng buntot pagi at bawang. At naglagay ng durog na tawa sa bintana, isang pamahiin na nagsasabing mapipilitan ang aswang na ilabas ang kanyang anyo kapag naamoy ito. Pasado 12:00 ng gabi, biglang nagdilim ang paligid. Parang may dumaan na ulap sa ibabaw ng buwan. Dumating na siya, sabi ni Mang Isko, habang hawak ang anting-anting. Maya-maya pa, bumukas ang bintana ni Aling Pining. Isang matandang babae ang lumitaw, pero ang mukha niya ay nagbabago. Unti-unting naging mahaba ang nguso, lumitaw ang mahahabang kuko, at ang mga mata ay namula. Nagulat ang mga taga-baryo. Hindi na nila inakala na ang tahimik na si Aling Pining ay isang halimaw pala. Mga walang hiya kayong tao. Alam niyo bang hindi niyo ako kayang patayin? Ako ang nagbabantay sa baryo, sigaw ng matanda, sabay tawa ng nakakatindig balahibo. Pero hindi na nagpatumpik-tumpik si Mang Isko. Inihagis niya ang durog na tawa sa mukha ng aswang. Bigla itong nagliyab. Arg! Nagsitakbo ang mga tao, habang ang matanda ay unti-unting naglaho sa ulap ng itim na usok. Hindi pa to tapos babalik ako para sa bata, huling tinig ng aswang habang naglaho sa hangin. Humigpit ang yakap ni Maritz kay Junjun. Walang makakakuha sa'yo, anak. Kahit kailan. At sa dilim ng gabing iyon, may narinig silang pabulong mula sa punong balete. Maghanda kayo, darating na ang itim na kabilugan ng buwan. Kinabukasan, kumalat na sa buong baryo ang balita tungkol kay Aling Pining. Ang mga tao, takot na takot, karamihan ay hindi na lumalabas ng bahay. Maging ang mga bata, hindi na pinapayagang maglaro sa labas. Anak, sa loob ka lang ha. Huwag kang lalayo, bili ni Marites kay Junjun habang sinasara ang mga bintana. Opo, mama, tugon ng bata. Habang nag-aayos si Maritz ng mga bawang sa bawat sulok ng bahay, biglang lumitaw si Kalas sa tabi ng puno ng balete. Mama ni Junjun, tawag nito. Napaigtad si Maritz, pero agad din kumalma nang makilala ang maliit na nilalang. Mahigit isang talampakan lang ang taas ni Kalas, pero halata sa mga mata nito ang kabaitan. Kalas, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Maritz. Magbabala po ako. Darating na ang itim na kabilugan ng buwan mamayang hating gabi. Sa oras na yon, lalakas ang mga nilalang ng dilim. At hindi lang si Aling Pining ang may balak sa bata. Nanlaki ang mata ni Maritz. Hindi lang siya. May iba pang nilalang na nasa baryo. At ngayong alam na nilang hindi nila kayang kunin si Junjun sa gabi, susubukan nila mamayang hating gabi, kapag ang buwan ay natatakpan ng ulap at nagiging itim ang kalangitan. Anong gagawin ko, Kalas? Paano ko ililigtas ang anak ko? May paraan. Pero kailangan mo ang lakas ng loob at ang tapang ng isang ina. Sa gitna ng gubat, may lumang kuweba. Doon naroon ang sagradong bato, ang bato ng diwata. Kung makukuha mo iyon bago maghating gabi, makakagawa tayo ng panangga sa bata. Sa gitna ng gubat, kinakabahan niyang tanong. Opo. Pero mag-ingat kayo. Nandoon ang bantay, isang pugot na engkanto, tagapagbantay ng bato. Napahawak si Maritz kay Junjun. Hindi ko siya maiiwan dito. Ako ang magbabantay sa kanya, mama niya. Kahit kailan hindi ko pababayaan si Junjun, matatag na sabi ni Kalas. Ilang saglit, dumating si Mang Isko at ang ilang matatandang lalaki. Maritz, kailangan na nating kumilos. Mamayang gabi, delikado ang lahat. Pero may alam akong ritual para mapalakas ang ating depensa. Sinabi ni Maritz ang tungkol sa bato ng diwata at ang sinabing plano ni Kalas. Kung ganoon, ikaw na ang kukuha, Maritz. Babae ka, may pusong ina. Mas malakas ang panangga mo sa nilalang ng dilim, sabi ni Mang Isko. Kinabukasan, bago magdilim, nagpunta si Marites sa gubat. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin at ang mga matang tila nakatingin sa kanya mula sa dilim. Para kay Junjun, paulit-ulit niyang bulong. Narating niya ang kuweba. Mababa ang pasukan nito at may mga lumot ang paligid. Sa loob, may kakaibang liwanag na kulay asul. Sa gitna, naroon ang bato ng diwata, hugis itlog, kumikislap sa sariling liwanag. Pero bago pa niya maabot, biglang may umalingaw-ngaw na sigaw. Huwag kang lalapit.
Isang pugot na engkanto ang sumulpot mula sa dilim. Matangkad ito, maskulado, at may dugo ang tabak. Walang makakakuha ng sagradong bato, sigaw nito. Pero hindi na tinag si Maritz. Pinikit niya ang mga mata at naalala ang mukha ng anak. Sa lakas ng loob, kinuha niya ang buntot pagi at itinapat sa pugot. Sa ngalan ng diwata ng liwanag at sa pagmamahal ng isang ina, hindi mo ako mapipigilan. Napasigaw ang pugot at unti-unting umatras, tila nasasaktan sa buntot pagi. Sinamantala iyon ni Maritz. Mabilis niyang kinuha ang bato at tumakbo papalabas ng kuweba. Habang patakbo, naririnig niya ang mga sigaw at bulong sa paligid. Bumalik ka dito, hindi ka makakatakas, pero hindi siya tumigil. Sa bawat hakbang, inuusal niya ang dasal na itinuro ng kanyang lola. Pagkarating sa baryo, sinalubong siya ni Mang Isko at Kalas. Ang galing mo, Maritz. Tama ang sinabi ko, ikaw ang may tapang ng isang tunay na ina, sabi ni Mang Isko. Agad nilang inihanda ang panangga. Binalot nila ang bato ng pulang tela, itinapat sa gitna ng bahay at pinalibutan ng asin, bawang, at itim na kandila. Mamayang hating gabi, kapag lumapit ang mga aswang, ilalabas natin ang bato. Ang liwanag nito ang magtataboy sa kanila. Lumapit si Kalas kay Junjun. Huwag kang matakot, kaibigan. Mamaya, magtatago tayo sa ilalim ng altar. Mama, matatalo po ba natin sila? Tanong ni Junjun. Kayang-kaya natin, anak. Basta't magkasama tayo. At sa pagsapit ng gabi, habang papalapit ang itim na kabilugan ng buwan, nagsimula na ang pagsabog ng mga kaluskos sa paligid. Parang may libu-libong anino ang gumagalaw sa dilim. Pero handa na sila. Handa na ang isang ina at ang kanyang anak. Pagsapit ng hating gabi, unti-unting nawala ang liwanag ng buwan. Tila may itim na ulap na dumaan sa kalangitan at ang paligid ay biglang nagdilim. Ang katahimikan ay napalitan ng mga kaluskos sa damuhan, mga yapak na tila maraming nilalang ang naglalakad sa paligid ng baryo. Sa loob ng bahay ni Maritz, mahigpit niyang yakap si Junjun. Sa tabi nila si Kalas, may hawak na maliit na patpat na yari sa kahoy ng balete. Sa gitna ng bahay, nakapatong ang bato ng diwata na balot sa pulang tela, napapalibutan ng asin, bawang, at itim na kandila na tila unti-unti nang nauupos. Mama, naririnig ko sila, pabulong na sabi ni Junjun habang nanginginig. Huwag kang matakot, anak. Nandito si Mama. Nandito rin si Kalas. Walang makakakuha sa'yo. Sa labas ng bahay, naririnig na ang malalakas na yapak at pagaspas ng mga pakpak. Ang mga puno ng niyog ay tila gumagalaw kahit walang hangin. Mula sa dilim, sumulpot ang mga anyo ng nilalang ng dilim, mga aswang na may mahahabang kuko, mapupulang mata, at matatalas ng ngipin. Ilabas ang bata, sigaw ng isa, may tinig na tila halimaw. Bigyan niyo siya sa amin at hindi masasaktan ang buong baryo, sigaw naman ng isa pa, mas matanda, may mahabang buhok at balingkinitang katawan pero matatalim ang ngipin. Sa kabilang dako, lumapit si Mang Isko, kasama ang ilang matatapang na kalalakihan ng baryo. Bawat isa sa kanila may hawak na anting-anting, bawang, buntot pagi, at asin. Hindi kayo makakapasok dito. Sa ngalan ng diwata at ng mga ninuno, ipinagbabawal ang mga nilalang ng dilim sa aming lugar, sigaw ni Mang Isko. Tawanan ang sagot ng mga aswang. Panahon na para ang itim na kabilugan ng buwan ang maghari. Wala na kayong magagawa. Biglang nagsimulang gumalaw ang hangin. May malamig na simoy na tila may dalang banta ng kamatayan. Isa-isa, lumapit ang mga aswang, naglalakad sa paligid ng bahay ni Maritz. Ang ilan, may pakpak na parang paniki, ang iba naman ay parang gutay-gutay ang katawan, ngunit malalakas at mabilis. Mang Isko! Pinasok na ang likuran, sigaw ng isa sa mga lalaki. Nagkahanda-handa ang lahat. Sa utos ni Mang Isko, inihagis ang mga asin sa daraanan ng mga nilalang. Kumislap ang lupa at nagsisigaw ang mga aswang na tinamaan. Aarg! Ngunit mas marami ang dumarating. Sa loob ng bahay, nagpakita si Aling Pining, ang dating nagkunwaring mabait na matanda. Subalit ngayon, wala na ang anyo ng pagiging tao. Ang mukha niya ay napupunit, ang mata ay pulang-pula at ang bibig ay puno ng matutulis na ngipin. Ilabas mo ang bata, Maritz. Ako ang nagmamay-ari sa kanya. Hindi. Hindi mo makukuha ang anak ko. Naglakad si Aling Pining papalapit, pero nang tumapak siya sa asin, bigla siyang napaatras at napasigaw. Arf! Mga walang hiya kayo. Ngayon na, Marites, sigaw ni Kalas.
Mabilis na inilabas ni Maritz ang bato ng diwata mula sa pulang tela. Agad itong nagliwanag ng bughaw, at ang ilaw nito ay tila kidlat na tumama sa katawan ni Aling Pining at sa iba pang aswang sa paligid. Sigaw ng mga nilalang. Nanginig ang buong baryo sa lakas ng liwanag. Ang mga anino ay nagtatakbuhan, ang mga nilalang ay naglaho sa hangin, at si Aling Pining ay natupok sa liwanag. Hindi pa to tapos. Babangon ako, huling sigaw niya bago naging abo at nawala. Habang tumatagal ang liwanag, unti-unting bumalik ang normal na itsura ng kalangitan. Ang buwan ay muling sumilip at ang mga kaluskos sa paligid ay nawala. Ang mga aswang at nilalang ng dilim ay naglaho na, pinalayas ng liwanag ng bato ng diwata. Huminga ng maluwag si Maritz. Napayakap siya kay Junjun. Anak, ligtas na tayo. Salamat, Mama. Salamat din, Kalas, sabi ng bata. Lumapit si Mang Isko at ang mga kalalakihan. Magaling ka, Maritz. Dahil sa'yo, nailigtas mo ang buong baryo. Hindi ko rin kaya kung wala si Kalas, tugon niya. Ngumiti ang munting duwende. Tungkulin ko ang tulungan ang mabubuti at mga inosente. Pero huwag kayong kampante. Babalik at babalik ang dilim, kaya dapat laging handa. Nagsimula ng mag-uwian ang mga tao, ngunit bago maghiwa-hiwalay, nagtipon sila sa harap ng bahay ni Marites para magpasalamat sa diwata at sa lakas ng loob ng isang ina. Ang bato ng diwata ay inilagay nila sa gitna ng baryo, bilang tanda ng kanilang pagkakaisa at depensa laban sa dilim. At mula sa gabing iyon, nagpasya si Maritz na hindi na lamang basta-basta magtitiwala sa katahimikan ng paligid. Dahil sa mundong ito, sa bawat dilim ay may nagtatagong halimaw at sa bawat liwanag, may bayani rin na handang lumaban. Makalipas ang ilang oras matapos ang laban sa gabing iyon, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang malamig at mabigat na hangin ay napalitan ng mahinang simoy na may dalang preskong halimuyak ng mga bulaklak. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maritz na parang muling nabuhay ang paligid. Nagsimulang maglinis ang mga kalalakihan ng baryo. Inalis nila ang mga nagkalat na bakas ng digmaan, ang mga sinunog na dahon, nagkalat na asin, at nagtilamsik na dugo ng mga nilalang ng dilim. Ang bato ng diwata ay inilagay nila sa gitna ng plaza, binilugan ng mga bato, asin, at kandila, habang ang buong baryo ay nagtipon para sa isang maikling panalangin. Maraming salamat sa diwata ng liwanag, sa mga ninuno, at sa mga nagbuwis ng tapang para sa ating kaligtasan, ani Mang Isko habang nakataas ang mga kamay. Tahimik ang lahat. Kahit ang mga bata, tila alam na may mahalagang naganap. Nakatingin sila kay Maritz, na mahigpit pa ring yakap si Junjun. Mama, ligtas na po ba talaga tayo? Tanong ng bata. Anak. Pero lagi tayong mag-ingat. Sa tabi nila, nakaupo si Kalas, bahagyang nakangiti, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Alam niyang natapos na ang laban para sa gabing iyon, ngunit may bahagi ng kanyang puso na nalulungkot. Nang matapos ang dasal, lumapit si Kalas kay Maritz. Maraming salamat sa iyo, Mama ni Junjun. Sa tapang mo, naisalba hindi lang ang anak mo, kundi pati ang buong baryo. Naku, Kalas, kung hindi rin dahil sa iyo, wala kami. Ikaw ang nagbigay ng babala, ikaw ang nagbantay sa anak ko habang wala ako, sabi ni Maritz habang pinupunasan ang luha. Ngumiti si Kalas. Ganito talaga ang tungkulin ko. Pero kailangan ko nang umalis. Napamaang si Maritz. Si Junjun naman, agad na lumapit kay Kalas at mahigpit na yumakap. Bakit, Kalas? Huwag ka munang umalis. Dito ka na lang. Hinaplos ni Kalas ang ulo ni Junjun. Kaibigan, hindi ako pwedeng manatili. Kapag nagwagi na ang liwanag sa dilim, kailangang bumalik ang mga nilalang tulad ko sa aming mundo. Sa ilalim ng balete, doon kami naglalakbay pabalik sa diwata ng kalikasan. Naiyak si Junjun. Ayaw kitang mawala, Kalas, hindi ako mawawala sa'yo, Junjun. Tuwing gabi, kapag nakita mong kumikislap ang mga alitaptap sa paligid, ako yon. Bantay mo pa rin ako kahit hindi mo na ako makita. Pilit na umiti si Junjun, pero patuloy ang pagpatak ng kanyang luha. Lumapit si Mang Isko at ang mga matatanda. Kalas, salamat. Sa ngalan ng buong baryo, hindi namin malilimutan ang ginawa mo. Tumango si Kalas at muling tumingin kay Maritz. Maritz, sa bawat ina na nagtatanggol sa kanyang anak, laging may liwanag sa gitna ng dilim. Huwag mong kakalimutan yan. Huminga ng malalim si Maritz habang hawak ang kamay ni Kalas. Salamat, Kalas. Asahan mong ituturo ko sa anak ko ang tapang at kabutihan mo.
Lumakad si Kalas papunta sa punong balete. Habang palapit siya, tila may liwanag na asul na bumalot sa kanya. Mula sa di kalayuan, nagsimulang mag-ipon ang mga alitaptap at nagliwanag ang paligid ng punong balete. Paalam, kaibigan, huling sabi ni Kalas bago siya nawala sa isang kisap ng liwanag. Pagkawala ni Kalas, nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa baryo. Isang mapayapang hangin ang dumaan, parang tanda na tapos na ang pagsubok. Kinabukasan, bumalik na sa normal ang baryo. Ang mga bata ay naglaro na ulit sa labas, ang mga matatanda ay nagkumpol-kumpol sa tabing kalsada, nagkukwentuhan ng mga pangyayari. Si Mang Isko at ang ilang matatanda ay itinuro sa mga kabataan ang mga bagong babala at pananggalang laban sa dilim. At sa bahay ni Maritz, mas naging malapit ang mag-ina. Mama, magkwento ka ulit tungkol kay Kalas, sabik na sabi ni Junjun tuwing gabi. At tuwing sasapit ang gabi, sinasabi ni Maritz ang alamat ng duwendeng kaibigan na nagligtas sa kanila. Itinuro niya kay Junjun ang halaga ng kabutihan, tapang, at pananalig. Hanggang isang gabi, habang nakahiga si Junjun, may nakita siyang mga alitaptap sa bintana. Kumislap-silap ang mga ito, parang sumasayaw sa hangin. Ngumiti si Junjun. Good night, Kalas, mahina niyang sabi, bago pumikit at mahimbing na natulog. At simula noon, naging mas matatag ang baryo laban sa mga nilalang ng dilim. Sa bawat itim na kabilugan ng buwan, nagtitipon ang lahat, nagdadala ng asin, bawang, at kandila, at inaalala ang kwento ni Maritz, Junjun, at Kalas. Dahil sa baryong iyon, habang may nagtatagong halimaw sa dilim, may nagbabantay rin mula sa liwanag. 13.